ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsubok na dumarating sa buhay natin upang magpatatag sa atin. Subalit meron ding mga pagsubok na resulta ng mga desisyon na hindi natin pinag-isipan. Ikaw, kabarangay, gaano katatag ang iyong puso na harapin ang mga pagsubok na ito? Dear Papa Dudut, alam kong gasgas na ang kasabihan na wala sa unahan at gitna ang pagsisisi. Palagi itong nasa huli. Pero hindi ko lamang mapigilan ang aking damdamin na ulit-ulitin yon sa aking isipan ngayon. Sapagkat yun din ang eksaktong pakiramdam na aking pinagdaraanan. Ngunit bago ko palawigin ang aking kwento, ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nelson, 31 years old at taga-Pateros. Pinanganak ako't lumaki sa isang mahirap na pamilya. Mabisyo at magulo ang tatay Andres ko noong nabubuhay pa siya. Nananakit din siya kaya laging kawawa sa kanyang nanay Ethel namin. Bukod doon, panganay ako sa 4 na magkakapatid. High school lamang ang natapos ko pero masasabi ko naman na masipag at masikap ako sa buhay, Papa Dudut. Si nanay sa pakik ko ngayong Mother's Day. Buti na lang talaga may sumobra sa pera na sinweldo ko. Nelson! Ay! Nelson! Ay, buti nandiyan ka na! Ano nangyayari, Aling Josephine? Bakit kayo umangos? Paano hindi ako hahangos? Yung nanay mo kasi! Ano nangyari kay nanay? Andun sa inyo! Inaaway ni Yoli! Pinahihiya at pinagsasalita ng kung ano-ano masasakit! Kesyo hindi pa raw nakakabayad sa utang! Ang tagal na raw ganito-ganyan! Naku, buti pa! Magmadali ka na! Puntahan mo na doon! Dali! Sige po, salamat to, Aling Josephine. Anong iniiyak-iyak mo dyan, Ethel, ha? Inaano ba kita? Sinisingil lang naman kita ng utang dyan, ha? Nay! Nay! Nelson, anak! Ano po nangyari sa inyo? Ano pong ginawa ni Aling Yoli? Hoy! Aling Yoli, anong ginawa niyo sa nanay ko, ha? Nelson, uminahon ka lang, anak. Hoy! Wala akong ginagawa sa nanay mo, ha? Pumunta lang ako rito para singilin siya sa utang niya. Pero hindi ho yun yung sinabi ni Aling Josephine. Pinahiya at pinagsalitaan niyo raw po siya ng masakit. Ay totoo rin naman yon. Hindi niyo ho dapat ginawa yun. At bakit hindi, Aber? Kung hindi ko gagawin yon, hindi matatakot ang nanay mo sa akin. Hindi niya malalaman na napupuno na rin ako, na nauubos na rin ang pasensya ko, at kaya kong mamahiya ng tao na walang isang salita. Yung utang ng nanay mo na yan, nang nakarang taon pa yan, Ay anong petsa na? Di wala siyang plano magbayad. Babayaran naman kita, Yoli. Hindi ko naman tatakasan yung utang ko pero hindi pa lang talaga kami nakakabuelo ngayon. Tapos nagkasakit pa yung bunso ko kaya napunta sa ospital tsaka pambili ng gamot yung pera. Ay, sus! Ay, nako, lumang tugtugin na yan, Ethel! Gamit na yan ang ibang nangungutang sa akin, ano? Aba, nagdadahilan lang kayo para maawa ako sa inyo, Ay, nako, tigilan niyo akong dalawa, ha? Lalo lang akong napipikon sa inyo. Hindi ho nagsisinungaling si nanay. Totoo na nagkasakit ho yung bunso namin. Sige. Sabihin na nga nating totoo, pero anong pakialam ko? Wala naman, hindi ba? Sino ba kayo para
kakaisipin pa. Eh ang tanging gusto ko lang naman ay makuha ko mula sa inyo yung bayad sa utang ng nanay mo. Babayaran naman kita. Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Che, tumahimik ka. Wala na ako may bibigay sa'yo dahil sagad na ako ha. Eh, ano ang gagawin ko? Kahit paghubarin mo ako ngayon, wala talaga kaming may babayad sa'yo, Yoli. Ay, di sige. Pahahalughog ko na lang yung bahay ninyo. Aling Yoli, maawa ho kayo sa amin. Ay, hindi. Sa simbahan ka humingi ng awa, wag sa akin. Ako na lang ho yung magbabayad ng utang ni nanay. Sana pumayag po kayo na hulugan ko yun sa inyo. Ito, paunang hulog. Kunin nyo na ho, sige na. Ano to? Ayos to Ay, siya, sige. Pagbibigyan kita. Pero sana wag mo nang patagalan ha. At wag na wag mo akong paaasahin katulad ng ginagawa ng nanay mo. Kundi, babalikan ko talaga kayong dalawa. Papa Dudut, umalis si Aling Yoli na nakataas pa ang kilay at minamata kami ni nanay. Dinig ko pa rin ang iyak ng nanay ko dahilan para madurog ng husto ang aking puso. Masakit sa kalooban na makitang umiiyak ang nanay ko pero wala naman akong magawa ng mga panahong yon. Kaya nga niyakap ko na lamang siya habang hingi siya ng tawad sa akin. Ang hirap maging mahirap tapos single mother pa si nanay. Kaya nga nagsikap ako na mabayaran ang mga utang niya na sa amin din naman niya ginamit. Lalo na yung kay Aling Yoli. Pinagtuunan ko rin ng mabuti ang trabaho at sinadya kong kalimutan ang aking sarili. Hanggang sa nakilala ko sa pinagtatrabahuan ko si Charis. Nagkamabutihan kami at nagkaaminan na gusto namin ng isa't isa. Pero nangyari yon habang nagiinuman kami kasama ang iba naming mga katrabaho, Papa Dudut. Charis, sandali lang naman. Tumigil ka muna sa paglalakad. Bakit ba kasi? Ano bang kailangan mo? May sasabihin ka ba? Kasi kung meron, bilisan mo na kasi baka hanapin ako ng bisor ko. Na may personal pa naman yun, baka pag-initan ako. Sandali lang naman, mag-uusap lang naman tayo. Ano nga kasing pag-uusapan natin? Ano ba kasi ako iniiwasan? Simula nung may nangyari sa Pwede atin, ba? ganyan. Tumahimik ka na? O bakit? Totoo naman na. Kaya nga manahimik ka na. Hindi mo naman dapat ulit-ulitin pa yun eh. Bakit? Nagsisisi ka? Pareho naman natin ginusto yun ah. Tsaka, nagkaamin na tayo na gusto natin yung isa't isa. Tapos, Alam ko, pero hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Tapos, may nangyari pa sa atin, wala tayong proteksyon. Paano kung mabuntis mo ako, Nelson? Anong gagawin natin? ba tinatanong pa ba yun? Hindi, pananagutan kita. Charis, mahal kita eh. Kung mabuntis man kita, pangako, hindi ko kayo tatakasan ng anak natin. Hindi naman ako pinalaki ng nanay ko na duwag sa responsibilidad, kaya hindi mo kailangan matakot. Pasensya ka na ha. Akala ko kasi katulad ka rin ng ibang lalaki na tumatakbo sa responsibilidad. Kaya nga hanggat maaga pa, hanggat hindi pa ako sigurado, kinukondisyon ko ng sarili ko na posibleng hindi mo ako panagutan. Hindi mangyayari yan. Mahal kita eh. Mahal ko kayo na magiging anak natin kung sakali. Salamat, pero Ano yun? tama ba talaga to? Kasi alam naman natin na hirap pa tayo sa buhay. Tapos magkakaroon tayo ng anak. Ikaw, sinusuportahan mo ang pamilya mo. Ganon din ako. Pag nagka-baby tayo, mahahati ang atensyon at pera natin. Baka nga hindi na natin sila masustentuhan. Di lalo ako magdodoble sika para mabigay sa inyo ng anak natin at kinananay yung suporta na kailangan nyo. Wala namang kailangan isakripisyo kung magka-baby tayo. Ang kailangan lang, magsikap ako ng husto bilang ako yung lalaki. Kaya sana wag mo isipin ng husto yung bagay na yun. Pero sana hindi pa mangyari yun. Sana hindi pa ako mabuntis. Mabuntis ka man o hindi, dito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Magtiwala ka sa akin at ipanatag mo lang yung isip mo. Oo, Nelson. Salamat.
At pasensya na kung iniwasan kita. Ngayon, sa susunod pag may gumugulo sa isipan mo, muna ulit ako iwasan. Kausapin mo ako para mas maintindihan ko. Papa Dudut, gusto kong magtampo sa pag-iwas ni Charis pero hindi ko ginawa. Sa halip ay inunawa ko na lamang ang nararamdaman niya at pinanatag ko ang magulo niyang isipan. Bagaman naaminin ko na ako rin ay nangangamba dahil hindi nga biro ang pagkakaroon ng anak sa hirap ng buhay na dinaranas namin. Pero nananalangin na lamang ako sa Diyos na wala akong hindi kakayanin. Makalipas nga ang ilang linggo ay nakumpirma ni Charis na nagdadalang tao siya, Papa Dudut. Halo-halong emosyon ang nararamdaman namin pero mas lamang pa rin ang kasiyahan. Binalita ko na rin kina nanay na magkakaapo na siya at masasabi ko na natuwa naman siya nang marinig yon. Papa Dudut, simula ng araw na yon ay para bang nabigyan ako ng panibagong dahilan upang magpatuloy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung anong saya ng pamilya ko matapos kong ibalita na magkaka-baby na kami ni Charis, ay kabaligtaran noon ang reaksyon ng kanyang pamilya. Ayon sa kwento niya sa akin ay hindi raw nagustuhan ng mga magulang niya ang biglaan niyang pagbubuntis. At sa dinami-rami raw ng makakabuntis pa sa kanya, ako na mahirap pa sa daga talaga ang magiging tatay ng anak niya. Siyempre nasaktan ako pagkarinig ko noon pero mas pinili kong umunawa kesa magtanim ng sama ng loob. At dahil nga sa hindi na maayos ang relasyon ni Charis sa pamilya nila, nagdesisyon ako na sa bahay na lamang siya tumuloy para makapagsama na kami. Hindi man kalakihan ang bahay namin pero nabigyan pa rin kami ng maliit na espasyo doon ng kinakasama ko. Oh, Nak. Mukhang masama na yung ubo mo, ha? Kailan pa ba yan? Buti pa ikukuha kita ng tubig. Teka lang, ha? Sige na, salamat po. Oh, ito na yung tubig. Inumin mo na. Sige po. Salamat, Nay. Kumusta na ang pakiramdam mo? Napapansin ko kasi gabing-gabi ka na kung umuwi. Tapos ang aga-aga mo pa kung umalis, Nak. Nagpapahinga ka pa ba? Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Yun na nga, Nay. Medyo hindi nga po ako nakakatulog na maayos. Hanggang sa pagpapahinga kasi ang dami kong iniisip eh. Ano ba kasi yung mga iniisip mo? Pwede ka namang magsabi sa akin para naman kahit papaano mabawas-bawasan. Tungkol lang po sa pera. Hanggang ngayon kasi kaunti pa lang po yung naipon ko para sa panganganak ni Charis. Ilang buwan na lang po manganganak na po yun. Natatakot lang ako na baka kulangin yung pera na naitabi ko. Kaya halos gawin ko ng araw ang gabi, kumita lang ng extra. Ay, ganun ba? Bigla naman akong nalungkot kasi wala akong magawa para tulungan ka, Nak. O kahit bawasan man lang yung paghihirap mo. Imbes kasi na panganganak lang ni Charis ang isipin mo, tumaragdag pa yung mga gastusin sa pamilya natin. Aminin mo man o hindi, alam kong nabibigatan ka na rin. Pasensya ka na talaga, anak, ha? Kasi meron kang nanay na katulad ko. Nay, huwag niyo po sabihin yan. Hindi ko lang mapigilan. Kaya nga sana, huwag niyo nang ulitin kasi alam niyo naman na bukal sa loob ko yung pagtulong sa pamilya natin, di ba? Nangako ako sa inyo no na hindi ko kayo pababayaan ng mga kapatid ko kasi
Hindi naman yung ginawa niyo sa amin nung araw eh. Di niyo kami iniwan, di niyo kami pinabayaan nung namatay si tatay. At kahit na mahirap tinaguyod niyo kami magkakapatid. Kaya nga ngayon na ako naman tong may kakayahan at may trabaho, talagang tutulong ako sa pamilya natin sa abot ng makakaya ko, Nay. Salamat, anak. Hindi man ako sinwerte sa asawa mapalad naman ako sa pagkakaroon ng maaasahan at responsableng anak sa katauhan mo, Nelson. Pero sana wag mo pa rin pababayaan ang sarili mo. O kita mo yan, inuubo ka na. Kamo, wala kang maayos na tulog at pahinga. Sana kahit na gigil kang kumita ng pera, unahin mo pa rin ang sarili mo. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon, nak. Lalo't mahirap lang din tayo. Dito sa Pilipinas, para lang sa mayayamang tao ang pagpapagamot. Papa Dudut, tinandaan kong mabuti ang mga bilin ni nanay. Aminado kasi ako na naging gigil ako sa pagtatrabaho upang masustentuhan ang aming pamilya. Lalo na't 2 na ang binubuhay ko. Pero may punto ang mga sinabi ng nanay ko dahil kung magkakasakit ako ay mapaparalisa ang aming sambahayan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay binalanse ko ang pagtatrabaho at pagpapahinga. Kaya lang ay bigla naman kaming binigyan ng mabigat na pagsubok ng pinanganak ni Charis, ang premature na baby namin. Bukod doon ay mahina ang immune system ng aming anak kaya mabilis siyang dapuan ng mga kung ano-anong mga sakit. Naging masela ng pag-aalaga namin sa kanya at naging mas magastos din. Kinulang ang ipon ko dahil sa hindi inaasahang pangyayari, dahilan para malugmok ako ng husto. Kaiisip kung paano susolusyonan ang nakaamba naming gastusin, Papa Dudut. Nelson? Charis, ka pala. Tama ba yung nakikita ko? Nagyoyosi ka? At kailan ka pa natutong manigarilyo, ha? Kaya pala hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Andito ka lang pala sa labas habang naninigarilyo. Kausap mo naman yung doktor, di ba? Alam mo naman na hindi ko masyadong maintindihan yung pinag-uusapan nyo. Mahina ako sa ganun, kaya lumabas na lang muna ako. Anong pinagsasabi mo? Dapat nga 2 tayong andun habang kinakausap ni Doc tungkol sa anak natin. Hindi lang ako. 2 dapat tayo. Pasensya ka na, pagod lang kasi ako. Puyat pa ako, hindi ako makapag-isip ng matino. Kaya nga ako napayosi para makapag-isip ng maayos. Hindi pwedeng ganito na lutang ako. Kailangan ko maging maayos, lalo malaki yung gastusin natin sa ospital. Pero alam mong masela ng anak natin, di ba? Mabilis siyang dapuan ng sakit, kaya bakit ka naninigarilyo? Alam mo na pwedeng maiwan yung usok niyan sa damit mo, di ba? At madala mo sa anak natin pag nilapitan mo siya at niyakap. Nelson naman Ganun ba yun? Kahit isa lang? Oo, kahit isa lang at kahit nga hindi ka naninigarilyo, pwede ka pa rin makapagdala ng sakit sa anak natin kapag nausukan ka na ng ibang taong naninigarilyo. Nelson, mas delikado pa nga yun Pasensya na. Magulo lang talaga yung isip ko eh. Ito na. Sige, tatapon ko na yung yosi. Alam ko naman na magulo ang isip mo Ako rin naman, Nelson Siyempre, nanay na ako. Hindi ko matanggap na ganun yung sitwasyon ng anak natin. Malaki na rin ang nagastos natin simula nung mga unang buwan natin sa ospital hanggang ngayon na mag-6 na buwan na siya. Pero pabalik-balik pa rin tayo sa doktor dahil nga lagi siya nagkakasakit. Minsan naisip ko, saan na tayo kukuha ng pera nito pampagamot niya? Naaawa rin ako sa'yo kasi nakikita ko na pagod ka na. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na gagaling din ang baby natin.
na makakaraos din tayo at mapagtatagumpayan natin ang pagsubok na to. Basta manalig lang tayo sa Diyos, Nelson. Huwag tayong tumigil sa pananalangin sa Kanya. Papa Dudut, ramdam ko na sa kabila ng mabigat na pagsubok na pinagdaraanan namin, ay nandun pa rin ang pag-asa sa puso ni Charisse na magiging maayos din ang lahat. At makakaraos kami at malalagpasan namin ang mga pagsubok na pinagdaraanan namin. Kaya nga nananalig ako sa Diyos katulad ng pananalig sa Kanya ng kinakasama ko. Pero pansin ko na sa tuwing nakakaluwag kami ay biglang may nangyayaring hindi maganda katulad ng bagong pagkakagastosan. Kaya kahit na anong positibo ng pag-iisip ko ay nauuwi pa rin ako sa matinding pagkabalisa, Papa Dudut, at sa matinding pagkakalugmok sa pakiramdam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga sa pagiging mahina ng resistensya ng aking anak, pabalik-balik siya sa ospital. At kung ano-ano na lamang na sakit ang dumadapo sa kanya. Minsan ay naaawa na kami ni Charisse sa tuwing na-hospital siya at kinakailangan niyang tusukan ng karayom. Alam namin na masakit yon para sa kanya dahil baby pa siya, doble naman ang sakit noon para sa amin na mga magulang niya. Hanggang sa nalubog na rin talaga kami sa utang dahil sa tuwing nagkakasakit ang anak namin ay hindi rin biro ang gastos. Hindi na rin sapat ang kinikita ko sa trabaho lalo na at ako rin po ang nagtataguyod kina nanay. At kahit na may trabaho naman noon ang nanay ko, mas lalong hindi sapat ang kinikita niya para sa kanila ng mga kapatid ko. Kaya naman nag-aabot pa rin ako ng pera. Bagay na malimit naming pag-awayan ni Charisse, Papa Dudut. Kasi problema mo, Charisse. Lahat na lang ng gawin ko masama sa'yo, pati ba naman yung pagbibigay ko ng pera sa nanay ko, pinakikialaman mo? Hindi ko pinakikialaman pero... Anong hindi mo pinakikialaman? Para kang pulis na nagbabantay kada may inaabot ako sa nanay ko. Baka nakakalimutan mo, nanay ko yun. Pamilya ko. Kadugo ko. Kaya imposible na basta-basta ko na lang sila matitiis ng mga kapatid ko. Hindi ko nga sinabi na tiisin mo. Pero sana magkaroon ka man lang ng limitasyon. Ano ba limitasyon yung pinagsasabi mo? Limitasyon sa pagtulong, sa pagbibigay, dahil hindi lang naman sila yung nahihirapan eh. Tayo rin. Tsaka, may trabaho naman yung nanay mo ah. Bakit hindi mo na lang siya hayaan na sumagot sa mga gastusin nila ng mga kapatid mo? May trabaho nga si nanay pero kulang. Sa tingin mo tayo, hindi nakukulangan? Kung kapos na sila sa pera, mas lalo na tayo kasi binibigyan mo pa sila. Buti sana kung pagkain lang ng pamilya mong sinasagot mo, hindi eh. Minsan pati luho ng mga kapatid mo, pati mga bagay na hindi naman kailangan, hinihingi nila sa'yo. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Oh, nung nagpabili ng bagong damit at sapatos yung dalawa mong kapatid sa'yo, anong ginawa mo? Binigyan mo agad ng pera, di ba? Tapos budget naman natin pampagamot kay baby ang nabawasan. Kasi basta-basta ka na lang naglabas ng pera nang hindi mo sinasabi sa akin. Uy, bakit? Pera ko naman yun ah. Wala na ba akong karapatan sa sarili kong pera? Hindi ko sinabing wala. Pero sana sinabi mo sa akin dahil nga may pinaglalaanan yung pera na yon. Buti sana kung extra mo lang yon, di bahala ka sa buhay mo kung saan mo gagastusin. Eh naku, ewan ko sa'yo. Anong ewan mo sa akin? Ang labo mo kausap eh. Pakiramdam ko, tingin mo sa akin, makina lang na naglalabas ng pera. Ano ka mo? O bakit? Totoo naman ah. Wala ka ng bukang bibig, kundi pera, pera, pera. Natutulilig na ako sa kakapera mo, buti pa lumabas na lang muna ako. Sandali, nag-uusap pa tayo ah. Bakit ka lalabas? Nelson, kausapin mo ako! Ano po pa pag-uusapan natin? Mukhang wala na rin naman patutunguhan ng lahat. Saka ayoko na makipag-away sa'yo. Baka makapagbitaw lang ako ng salita na hindi maganda eh. Buti pa magpapakalma na muna ako. Ano yan, ha? Ano yan, Nelson? Alin na naman ba? Yung dinudukot mo sa bulsa mo, ano yan? Yossi ba yan? Nelson, ano to? Yossi nga! Uy, ano naman? Yan yung pampakalma mo? Oo, kaya wag mo na akong pagbawalan.
Kasi tong Yossi lang na to yung nakakaintindi sa akin. Pagod na ako at nawawala lahat yon kapag nag-Yossi ako. At least ito, hindi ako hihinga ng pera. Hindi katulad mo, mukhang pera. Papa Dudut, alam kong pinagbawalan na ako ni Charisse na manigarilyo at talaga namang itinigil ko na yon dahil nga sa kondisyon ng aming anak. Pero hindi ko na lamang namalaya na unti-unti akong bumabalik sa dati kong gawin lalo na noong mga panahong magulo ang isipan ko. Inilihim ko yon kay Charisse pero nalaman pa rin niya kaya naging mitsa yon ng pag-aaway namin. Pero para sa akin, ang paninigarilyo ang naging pansamantala kong takas sa bigat ng realidad ng buhay. Yun din ang nagsisilbi kong pampakalma kapag magulo ang aking isipan. Hindi ko sinasabing mabuti ang paninigarilyo at nararapat itong maging takbuhan ng ibang tao, subalit para sa akin ay doon ako nakakahanap ng pahinga. Ang paisa-isang stick ng Yossi na hinihit-hit ko kada araw ay naging 2, 3 hanggang sa kaya ko nang umubos ng isang kaha. Dahil doon ay hindi ko na namalaya na napapalala na pala nito ang kondisyon ng aking anak. Lalo na at madali talaga siyang tamaan ng sakit. Hanggang sa isang araw ay nagkapulmonya ng malala si baby dahilan para ma-hospital siya, subalit 1 linggo lamang ang tinagal niya doon bago siya tuluyang bawian ng buhay. Nelson! Anong ginawa mo sa anak natin? Ano bang pinagsasabi mo, Charisse? Anong ginawa ko sa anak natin? Wala naman ako alam dyan. Anong wala? Eh dahil sa'yo, kaya namatay ang anak natin. Nang dahil sa bisyo mo, dyan sa paninigarilyo mo na matagal ko nang pinagbawal sa'yo. Pati nga rin doktor ng anak natin, nagsabi na itigil mo yan eh. Pero anong ginawa mo, ha? Naging matigas ang ulo mo. Pinagpatuloy mo pa rin. Kaya nagkasakit yung anak natin. Eh hindi naman tayo nakakasiguro na dahil nga sa pag-Yossi ko kaya nagkasakit yung baby natin. Mahina na talaga yung resistensya niya dahil sa pagiging Simulat sa pool. Alam na natin na mahina yung resistensya niya, di ba? Kaya nga doble yung pag-iingat natin sa anak natin eh. Pero ano ginawa mo? Hindi mo sinaisip yun kasi naging makasarili ka. Tignan mo ngayon kung ano nangyari. Wala na yung anak natin, Nelson. Patay na siya at ikaw ang pumatay sa kanya. Pero alam mo naman na hindi ko naman yung sinadya, di ba? Hindi ko intensyon na magkasakit yung anak natin. Hindi ko ginusto na mamatay siya. Kaya nga nagkakandakuba-kuba ako sa pagtatrabaho para lang mapagamot natin siya, di ba? Alam mo yan, Charisse. Saksi ka sa paghihirap ko. Sa mga sakripisyo ko, mabigay lang sa anak natin yung pangangailangan niya. Kaya hindi ko ginusto na mamatay siya. Alam ko naman yun. Pero mali yung paraan mo, Nelson. Sa tuwing napapagod ka, maninigarilyo ka. Buti sana kung normal ang anak natin. O kahit nga normal na sanggol, bawal mausukan ng sigarilyo dahil may masamang epekto yon sa katawan nila. Eh sa baby pa kaya natin nasakitin? Kaya yan. Wala na siya, Nelson. Wala na yung anak natin. At hindi ko mapigilang isisi sa'yo ang lahat. Nasasaktan ako bilang nanay. Kasi ako ang nagdala sa kanya sa sinapupunan ko ng ilang buwan. Hindi lang naman ikaw yung namatayan dito. Hindi lang ikaw yung nagluluksa. Anak ko rin naman yung nawala. Wala kang karapatan na sabihin sa akin ang bagay na yan. Dahil para sa akin, kasalanan mo kaya maaga siyang kinuha. Siguro masaya ka na, no?
Ano masaya? Bakit naman ako magiging masaya? Kasi yan, wala ka nang iisipin. Wala ka ng pagkakagastusan. Wala ka ng rason para magkandakuba sa pagtatrabaho kasi wala na yung baby natin. Patay na siya. At ikaw ang dahilan nun. Di ko tuloy mapigilang isipin na sinadya mo yung lahat para makatakas sa responsibilidad na buhayin kami ng anak mo. Kasi nga, pagod ka na, di ba? Sabi mo sa akin yun Pagod ka na sa buhay natin na puro gastusin. O di ayan, nawala na yung anak natin para makaluwag-luwag ka na. Para yung buron at libing na lang niya ang huli mong pagkakagastusan. Papa Dudut, alam ng Diyos na hindi ko ginusto na mawala ang anak namin ni Charis. Pero kahit na anong paliwanag ang sabihin ko, sa kinakasama ko ay hindi talaga niya ako pinapakinggan. Naging sarado ang puso at isipan ni Charis dahil nga sa nasasaktan siya. At bagaman dalawa kaming nagluluksa dahil anak ko rin ang nawala, pinaliwala ni Charis ang damdamin ko. Kaya nga kahit lugmok ako at nasasaktan ay pilit pa rin akong nagpapakatatag. Matapos ang burol at libing ng anak namin ay tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Charis. Sobrang sakit ng pinagdadaanan ko at masasabi ko na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang sugat na dulot nito sa kaibuturan ng aking puso. Hindi lang anak ang nawala sa akin ng mga panahong yon, kundi katuwang sa buhay. Ang tagal bago ako nakausap. Sa kasalukuyan ay nagsisisi pa rin ako ng gusto at araw-araw po na nagdarasal sa Diyos na sana'y patawarin na ako ni Charis. Ganon din ang anak namin na hindi ko na makakasamang lumaki. Alam ko naman sa sarili ko na nagkasala ako, pero hindi naman ako masamang klase ng tao. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nelson. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.